Pinakamalaking UFO sighting nakita sa Phoenix, Arizona. Kayo ba ay naniwala sa mga UFOs mga tol? At ilang dekada na mga sabi-sabi na maraming sightings na mga UFOs sa ibang mundo. Bibigyan natin reaction at komentaryo patungkol sa video na to from Random Pinas. Sabay-sabay natin panonoorin kung ano ang masasabi nyo dito mga tol. Before panonoorin ang video na to mga tol, pakisubscribe sa YouTube channel ni Random Pinas. At huwag din nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga tol. At panonoorin na natin to mga tol. Isang gabi noong 1997, may isang aircraft ang dahan-dahang lumilipad sa ibabaw ng syudad ng Phoenix. Hindi ka panipaniwala ang laki, mas malaki pa sa kahit ano pang mang aircraft na nagawa ng tao. Ang airship na ito hindi may paliwanag ng physics at para sa mga UFO fanatics, isa ito sa pinakamalaking ebidensya na hindi tayo nag-iisa sa universe. Ang kasong ito ay itinuturing ng marami na isa sa pinakamalaking kaso ng UFO sighting dahil sa dami ng nakasaksi o maaaring ang buong syudad. Naguluhan lamang, nalinlang at ang kaganapang ito hindi talaga nangyari. Tinawag na Lights over Phoenix ang insidente at mas kilala bilang Phoenix Lights. Phoenix Lights. Subscribe Random Pinas mga tol. March 13, 1997, bandang alas 7 ng gabi, 5 ilaw na nasa V formation ang lumitaw sa kalangitan ng Phoenix, Arizona. Ayon sa report ng National UFO Reporting Center, ang unang tawag tungkol sa mga lights pumasok ng 8:15 ng gabi. Mula ito sa isang retiradong police officer sa Paulden, Arizona, 2 oras ang layo sa north ng Phoenix. Inilarawan ng police officer ang kanyang nakita at ito ang kanyang sinabi. A cluster of red-orange lights arranged in a V formation. 8:30 p.m., si Tim Lay, isang management consultant, nakita niya at ng kanyang pamilyang mga ilaw. Noong unay, inakala nilang bituin lamang ito o mga satellites na siya namang nakikita kapag hindi maulap ang kalangitan. Ngunit nagbago ang lahat nang papalapit na ang mga ito. Nakita nilang V-shape ito at makikita kung gaano ito kalaki nang lumapit na ito sa kanila. Pagkatapos niyan, ayon sa National UFO Reporting Center, ay binaha sila ng tawag mula sa south ng Paulden residents na nagsasuggest na ang mga lights gumagalaw pa southeast. Sinasabing lagpas 1,000 ang witnesses, may mga piloto, police officers, residente, pati mga military officers naghahanap ng kasagutan. Sinasabi ng ilan na orb sa mga ito, ang ilan naman sinasabing triangles. Karamihan sa mga witnesses, sinasabi ng mga ilaw ay parte ng isang malaking craft, isang craft na walang kahit anumang tunog. Isang tao ang nakakuha ng video ng event na ito, si Terry Proctor. Grainy, mababa ang quality, ngunit makikita na ang 5 ilaw na sa V-like pattern sa kalangitan. Bandang alas 10 ng gabi, may pangalawang set ng ilaw ang lumitaw. Hindi bababa sa 9 bilang ng mga ilaw na ito, palutang-lutang sa parehas na lokasyon. Hindi naman maliwanag kung may kinalaman ng mga ito sa mga unang reports noong 7 p.m. Pero karamihan sa eyewitnesses, ang pangalawang sets of lights ang kanilang nakita dahil naalerto na ang karamihan sa naunang sightings ng 7 p.m. Ayon sa isang article ng USA Today, sa mga panahong iyon, hindi nakikita ng air traffic controller sa mga lights sa radar, kahit pa nakikita nila ito visually sa kalangitan. Importante ang impormasyong yan, no? Dahil kung eroplano ang mga ito, nakikita dapat sa radar. Sa video sa pangalawang event, makikitang nasa 9 na ilaw ang palutang-lutang sa kalangitan. Tila random na nagpapatay sindi ang mga ilaw. Ilang minuto itong nagpalutang-lutang at ang korte hindi na perpektong V-shape. Ayon sa isang article ng USA Today, sa computer analysis ng videotape, lumalabas na nasa 6,000 feet ang haba ng object. May 6, sa isang council meeting, tinanong ng City Councilwoman na si France Barwood
ang city manager na si Frank Fairbanks kung magkakaroon ba ng investigasyon sa insidente. Ngunit ayon sa kanya ay hindi magagandang titig lamang ang kanyang natanggap. Sinabihan pa raw siya na hindi na dapat siya nagtanong pa ng ganoon. At ang Arizona Republic nag-publish ang isang cartoon ni Barwood kung saan makikitang may light switch siya sa kanyang noo at may button sa kanyang jacket kung saan nakasulat, "I love UFO." Sa kabila ng pangungutya, nakatanggap ng tawag si Barwood mula sa mga witnesses at lahat sila pare-parehas ang pagsasalarawan sa insidente. Gayunpaman hindi naging kilala ang insidenteng ito hanggang sa nag-publish ang USA Today ng isang article 3 buwan matapos ang insidente. June 18, 1997 nang nilabas ang article. Inilarawan ang pangyayari at ang istorya naging usapin sa buong Amerika. Ito ang ilan sa sinabi sa article. March 13th, hundreds of people reported an enormous object or objects in the night sky. It's the most confounding UFO report in 50 years. So far, there is no explanation, but the government is not investigating. Local and federal agencies disagree over who should purse the report. Habang naghahanap ng kasagutan ng buong bansa, nagsagawa ng press conference ang dating governor na si Fife Symington kung saan sinabi niyang alam niya kung sino ang responsable sa pangyayari at iniharap niya ito sa isang press conference. To escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. Pero kahit kinutya ng governor ang insidente sa press conference na ito, di kalaunan ay inamin din niyang nakita rin niya ang aircraft. At sa totoo lang, nag-inquire ang opisina ni Symington tungkol sa insidente at wala silang natanggap na anumang kasagutan. Kung ang isang governor hindi nakatanggap ng explanation mula sa mga nasa kapangyarihan, hindi maiwasang isipin, ano kayang itinatago nila? Ano nga ba ang nangyari sa gabing iyon? Dalawang teory lamang ang lumabas. Ang unang teory ay ang opisyal na paliwanag ng Air Force. Ang ilaw ay flares lamang mula sa isang high-altitude training exercise. Sinabi ng military na ang mga flares ibinagsak sa ibabaw ng Barry M. Goldwater Range malapit sa Gila Bend, Arizona. Ngunit mahalagang banggitin ng Davis Monthan Air Force Base ang base na umano'y nagsagawa ng training exercise. Originally, sinabi nilang wala silang eroplanong nasa ere ng mga oras na iyon. June ng taong iyon, isang local news anchor ang nag-tape ng isang flare drop ng military. Ngunit para sa mga skeptics, hindi ito kaparehas ng Phoenix Lights. Isa pang importanteng detalye ay ang oras ng flare drop ng military ng gabing iyon. Apparently, ang flare drop nangyari mga alas 10 ng gabi. Parehas ang oras ang pangalawang sets of lights na lumitaw ng gabing iyon sa Phoenix. At kahit may paliwanag niya ng second sets of lights, hindi naman yan may papaliwanag ang unang set of lights na lumitaw 3 oras ng mas maaga. Ayon kay Robert Schefter, isang freelance writer at kilalang UFO skeptic, ang unang insidente ay dahil sa 5 A-10 jets mula sa Operation Snowbird. Ang Operation Snowbird ay isang pilot training program na ino-operate ng Air National Guard mula sa parehas na base, ang Davis Monthan Air Force Base. Ngunit gaya ng sinabi ko kanina, originally, sinabi ng base na wala silang eroplano sa ere. Ang pangalawang theory ay ang mga lights, hindi flare, kundi totoo mga UFO at maaaring patunay ng extraterrestrial life dito sa Earth. Ilang beses na rin sinubukang i-recreate ang flare drops, ngunit hindi talaga ito kawangis ng Phoenix Lights. March 14, 1997, kinabukasan nito matapos ang insidente ng Phoenix Lights, isang airman mula sa Luke Air Force Base ang nagdetalye ng isang nakakabahalang istorya. Sinabi niya na nakatanggap sila ng tawag mula sa Prescott Valley Airport. May isang object daw na muntik nang tumama sa isang maliit na Cessna airplane. Bandang 8:30 daw nila natanggap ang tawag.
Bilang tugon, nagpadala ang Air Force Base ang 2 F-15 para mag-imbestiga. At sa kanilang pagbalik, ganito inilarawan ng airman ang estado ng piloto. The command pilot of this particular flight, I've never seen this man scared, and he was scared to death. He's not sure what it was. Ang nakita raw ng piloto ay 5 distinct lights na nasa triangular pattern. Ang encounter nangyari bandang 8:30, mas maaga na lagpas 1 oras sa sinasabing pag-drop ng flares ng military. At ang sagot ng Air Force, as usual, dinideny nila ang encounter na ito. December 2017 na pag-alaman na gumastos ang Defense Department ng $22 million para sa isang Advanced Aerospace Threat Identification Program. Inamin ng mga officials ng Defense Department na ilang taon na nilang iniimbestigahan ang mga UFOs. Ibig sabihin, sa dami ng mga reports, bagamat hindi nila inaamin noong una, ay iniimbestigahan at sineseryoso nila mga ito. Sa huli, ang mga skeptics at believers parehas hindi kayang patunayan kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon sa Phoenix. Sa kabila ng daan-daang witnesses, tila kontento na ang karamihan, naiiwang misteryo ang pangyayaring ito. Siguro isang araw, malalaman din natin ang sagot. Pero sa ngayon, ang Phoenix Lights mananatiling unsolved. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas. Ano masasabi niyo dito sa video na to mga tol? Kayo ba ay naniwala? Ito ba ay totoo? Please comment on below mga tol kung ano ang masasabi niyo dito patungkol sa video na to, kung kayo naniniwala ba or hindi. Hanggang sa muli mga tol, at ito ang Itols TV. God bless.